May mga kasal na ipinagdiriwang at may mga kasal na ginagawang patunay. Kapag ang isang lalaki ay pumasok sa relasyon na may hawak na lihim, hindi niya inaasahan na ang unang mawawala ay hindi ang plano, kundi ang kontrol. Sa likod ng ngiti at katahimikan, may isang taong dahan-dahang nauubusan ng espasyo. Makinig hanggang sa maramdaman mong hindi ka na komportable sa katahimikan at hayaan mong ikaw ang magpasya kung kailan nagsimulang maging mas mapanganib ang hindi pagsasalita kaysa sa pag-amin. Hindi na kailangang tumunog ang alarm. Bago pa sumikat ang araw, gising na si Adrian, nakatayo sa kusina habang marahang umiinit ang takure. Iniaabot niya ang baso ng tubig kay Mila na nakaupo sa gilid ng mesa, nakabalot sa manipis na cardigan kahit hindi malamig. Walang salitang palitan, pero kabisado na nila ang galaw ng isa't isa. Ang pag-inom ng gamot, ang pagtingin sa orasan, ang paghintay na parang may darating na hindi nila binabanggit. Sa telebisyon, dumadaloy ang balita tungkol sa traffic at politika, pero hindi man lang umaabot sa isip ni Adrian ang sinasabi ng mga anchor. Para lang itong ingay na pumupuno sa katahimikan. Sa hapagkainan, binasag ni Mila ang routine na parang wala lang. Alam mo, Cecilia, ang hilig pa rin niyang magpakitang tao. Sabi nito habang hinihiwa ang pandesal. May kasunod na maikling tawa pero hindi ito umabot sa mata. Tumigil saglit ang kamay ni Adrian sa paghalo ng kape. Matagal na yon, sagot niya, maiksi, parang nagsara ng pinto. Ngumiti si Mila pero may bigat ang titig. Paulit-ulit na bumabalik ang pangalan sa mesa, hindi bilang alaala, kundi bilang sugat na ayaw maghilom. Lumipas ang mga araw na parang magkakahawig sa isang community event na dinaluhan ni Adrian dahil sa obligasyon, doon niya unang nakausap si Lorna. Walang engranding eksena, isang simpleng pag-abot ng pamphlet, isang tanong tungkol sa schedule. Maayos ang boses ni Lorna, diretso, walang pilit na ngangiti. Ngunit may distansya sa paraan ng pagtitig ni Adrian, parang sinusukat ang pagitan ng dapat at pwede. Napansin ni Lorna iyon, pero hindi niya pinansin. Sa edad nila, sanay na silang hindi lahat kailangang ipaliwanag. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang mga pagkikita. Si Adrian ang nagtatakda ng oras, pumipili ng lugar, nag-uumpisa at nagtatapos ng usapan. Si Lorna naman ang tahimik na sumusunod, nag-a-adjust sa schedule, tumatango sa desisyon. Kapag tinatanong niya kung saan sila kakain, laging may sagot si Adrian na parang napag-isipan na. Kapag may sandaling katahimikan, si Lorna ang unang magsasalita. Nagkukwento tungkol sa trabaho o sa kapitbahay. Hindi siya nagrereklamo, pero may mga sandaling napapansin niyang hindi siya tinatanong pabalik. Isang gabi, nakipagkita si Adrian kay Tomas sa isang maliit na kafe. Habang nagkukwento si Adrian tungkol kay Lorna, kung gaano siya kaayos, kung gaano kadaling kausap, nakikinig lang si Tomas, hinahalo ang kape. Parang checklist ang kwento mo, sabi nito sa wakas, kalahating biro. Parang lahat may kontrol. Napangiti si Adrian, pero hindi umabot sa mata. Ayokong magkamali, sagot niya. Tumango si Tomas, pero may tanong na nanatiling hindi nasabi. Sa tuwing napupunta ang usapan sa pamilya ni Lorna, umiiksi ang sagot ni Adrian. Isang okay naman, isang normal lang. Tapos lilipat na sa ibang paksa. Parang may linya siyang binabantayan, isang hangganan na ayaw lampasan. Napapansin yun ni Lorna, lalo na kapag binabanggit niya ang ina. May sandaling humihinto si Adrian bago sumagot ng maingat, parang bawat salita ay sinusukat. Hindi niya tinatanong kung bakit. Pinili niyang igalang ang katahimikan. Sa bahay patuloy ang umaga at gabi na parang walang pagbabago. Ngunit sa pagitan ng mga gawain, sa pag-aayos ng mesa, sa pagpatay ng ilaw, may tensyon na hindi nila pinapangalanan. Si Mila ay patuloy na bumabanggit ng mga bagay na
nakaraan na, pero hindi kailanman iniwan. Si Adrian ay patuloy na naglalakad sa gitna ng dalawang mundo, maingat sa bawat hakbang, at si Lorna, bagamat bago sa buhay niya, ay unti-unting napapansin ang bigat na hindi galing sa kanya, ngunit tila dinadala niya rin. Sa isang tahimik na gabi matapos ang isa pang date, naglakad si Adrian pauwi ng mag-isa. Sa bulsa niya, naroon ang cellphone na may hindi pa nababasang mensahe ni Lorna. Isang simpleng tanong kung nakauwi na ba siya. Huminto siya saglit sa sidewalk, tumingala sa mga ilaw ng poste. Hindi pa niya binubuksan ang mensahe, pero alam niyang sasagot siya. Ganito ang normal nila ngayon. Maayos sa ibabaw, may lamat sa ilalim. At sa lamat na yon, unti-unting may nabubuong tensyon na hindi pa handang pangalanan ng kahit sino. Hindi pa tuluyang nauubos ang ingay ng mga usapan nang marinig ni Adrian ang boses ni Celia sa kabilang dulo ng mesa. Hindi ito malakas, hindi rin galit. Sakto lang para marinig ng mga taong malapit. Naalala niyo ba noon, sabi nito na may kasamang munting tawa, kung paano biglang nawala si Ramon? Ang daming hindi nakaintindi noon. Tumigil ang ilang kutsara sa ere. May mga matang nagkatinginan. At si Mila, na kanina patahimik, ay biglang nanigas sa kinauupuan niya. Hindi tumingin si Adrian agad. Nakatingin siya sa baso sa harap niya. Pinapanood ang bahagyang pag-uga ng tubig sa loob. Alam niyang pwede siyang magsalita. Isang linya lang. Isang pagputol. Pero nanatili siyang tahimik. Hinayaan ang sandali na dumaan na parang hindi niya pag-aari. Si Celia ay nagpatuloy. Parang nagkukwento lang ng lumang balita. Habang ang mga nakikinig ay ngumiting alanganin. Sa loob ng ilang segundo, malinaw kung sino ang may kontrol sa kwento. Nakita yon ni Lorna mula sa kinatatayuan niya. Hindi niya alam ang buong pinanggagalingan, pero nakita niya ang biglang pagbabago sa mukha ni Mila. Ang pagkipot ng labi, ang titig na puno ng galit at hiya na sabay. Lumapit siya ng bahagya, parang may gustong gawin, pero walang malinaw na alam kung ano. Si Adrian ay nanatiling tahimik sa tabi. Ang mga kamay ay nakapatong sa tuhod, mahigpit. Para kay Lorna, may mali sa katahimikan na yon, pero hindi niya mahanap ang salita. Matapos ang ilang sandali, lumipat ang usapan. May nagtawanan, may nagbukas ng bagong paksa. Pero hindi na bumalik ang dating timpla. Si Mila ay halos hindi na kumain, marahang tinulak ang plato palayo. Si Adrian ay tumayo ng mas maaga kaysa sa plano, nagsabing may kailangan pang asikasuhin. Wala nang nagtanong. Sa pag-alis nila, naramdaman niya ang tingin ni Celia sa likod niya. Hindi galit, kundi parang kumpiyansang may nasabi na. Tahimik ang biyahe pa uwi. Ang tunog lang ng gulong sa kalsada at ang mahinang pag-ikot ng aircon ang pumupuno sa sasakyan. Ilang minuto ang lumipas bago nagsalita si Mila. Kung hindi mo kayang ipaglaban ang dignidad mo, sabi nito, mababa ang boses pero malinaw. Huwag mo na akong isama sa buhay mo. Hindi siya sumigaw. Mas masakit ang pagiging diretso ng salita. Napahigpit ang hawak ni Adrian sa manibela, pero hindi siya sumagot agad. Huminto sila sa isang traffic light at doon lamang huminga ng malalim si Adrian. Ma, hindi ganon kadali, sabi niya sa wakas. Hindi pa. Napatawa si Mila, maikli at mapait. Kailan pa naging madali ang tama? Sagot nito, saka tumingin sa bintana. Wala nang sumunod na salita. Sa sandaling iyon, malinaw kay Adrian ang unang malinaw na kabayaran ng pagpipigil. May nasasaktan na at hinahayaan niya itong mangyari. Pagdating sa bahay, pumasok si Mila sa kwarto nang hindi na nagpaalam. Naiwan si Adrian sa sala, nakatayo pa rin. Parang hindi pa tapos ang eksena. Sa mesa, naroon ang isang basong hindi nagalaw. Umupo siya sandali. Ipinatong ang siko sa tuhod pero hindi nagtagal. May kailangang ayusin bukas
May plano na hindi pwedeng magambala. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Kinagabihan, tumunog ang cellphone niya. Si Lorna, hinayaan muna niyang mag-ring bago sagutin. "Okay ka lang ba?" Tanong nito, may pag-aalala sa boses. Saglit siyang natahimik. Maraming pwedeng sabihin, tungkol sa hapunan, tungkol kay Mila, tungkol sa katahimikan niya kanina. Pero pinili niya ang pinakamaikli. "Pagod lang," sagot niya. "Usap na lang tayo bukas." May sandaling katahimikan sa kabilang linya. "Sige," sabi ni Lorna. Maingat, parang may gustong idagdag pero pinigilan. Pinutol ni Adrian ang tawag bago pa ito lumalim. Ibinaba niya ang cellphone sa mesa, tumayo at naglakad papunta sa bintana. Sa labas, tahimik ang kalye, pero sa loob niya, malinaw ang bigat ng ginawa niya. Hindi pa niya ito pinapangalanan, pero alam niyang may nabawas na, hindi sa plano, kundi sa sarili. At sa pagkawala ng maliit na bahaging iyon, may binuksang pinto na hindi na basta maisasara sa mga susunod na araw. Hindi pa tuluyang nawawala ang bigat ng huling tawag ni Lorna nang makarating kay Adrian ang balita. Isang casual na usapan lang sana, isang kaibigan ng pamilya ang nagsabing may balak daw si Celia na lumipat ng probinsya, ibenta ang lumang bahay, at tuluyang isara ang ilang lumang usapin. Sa gitna ng sinasabi, may isang salitang tumama kay Adrian ng diretso. "Aalis na." Hindi siya nagtanong ng detalye. Sapat na yon para gumalaw ang matagal ng tahimik na plano. Kung hahayaan niyang mangyari iyon, mawawala ang espasyong matagal niyang hinintay. Kinagabihan, nagyaya siyang makipagkita kay Lorna. Walang espesyal na lugar, isang pamilyar na restaurant na ilang beses na nilang napuntahan. Umorder siya ng pareho nilang karaniwang pagkain. Parang sinasadya ang pagiging normal ng lahat. Habang kumakain, diretsyong sinabi ni Adrian ang desisyon. Walang paligoy. "Magpakasal na tayo," sabi niya. Parang nag-aanunsyo lang ng susunod na lakad. Napahinto si Lorna, nakatingin sa kanya. Hindi sa singsing, dahil wala pa yon, kundi sa mukha niyang hindi nagbabago. "Biglaan," sagot ni Lorna. Maingat ang tono. Hindi siya ngumiti, pero hindi rin umatras. Ipinaliwanag ni Adrian ang lahat sa wikang praktikal, edad, oras, pagod sa paghihintay. "Hindi na tayo bata," dagdag niya. "Mas mabuting malinaw." Walang binanggit tungkol sa probinsya o sa takot na may mawawala. Pinakinggan siya ni Lorna, pinipiling paniwalaan na ang katahimikan niya ay tanda ng maturity, hindi pagtatago. Ilang segundo pa ang lumipas bago siya tumango. "Sige," sabi niya, halos pabulong. Hindi dahil sigurado, kundi dahil handa siyang sumugal. Mabilis ang sumunod na mga araw. Si Adrian ang nag-asikaso ng karamihan, venue, listahan ng bisita, schedule. Sa labas, mukha siyang organisado at determinado. Sa likod nito, tahimik niyang binubuo ang ibang linya ng komunikasyon. May mga tawag siyang tinatanggap sa oras na tulog na si Mila. May mga email na hindi niya binubuksan sa harap ng iba. Mga pangalan mula sa nakaraan ang muling lumilitaw. Mga taong may alam. Mga taong hindi nakalimot. Hindi niya ito ikinuwento kay Lorna. Para sa kanya, mas maayos kung hindi na ito kailangang dalhin sa liwanag. Samantala, mabilis kumalat ang balita ng engagement. Isa sa mga unang nakaalam si Celia. Tinawagan niya si Adrian na may halong tuwa at gulat. Ang boses ay puno ng kumpiyansa. "Sa wakas," sabi nito, parang may naisara na kabanata. Sa mga sumunod na araw, ginamit niya ang anunsyo bilang patunay na maayos ang lahat. Sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak, paulit-ulit niyang binabanggit ang kasal bilang simbolo ng pagkakasundo ng dalawang pamilya. Hindi niya alam na sa bawat pagngiti niya, mas tumitibay ang determinasyon ni Adrian. Si Lorna ay tahimik na nakikisabay sa agos. Sinusukat ang damit, inaayos ang schedule,
Tinatawagan ang mga kaibigan. May mga sandaling napapansin niyang may itinatagong tensyon si Adrian. Mga tawag na biglang pinapatay, mga sagot na kalahati lang. Kapag tinatanong niya, ngumingiti lang si Adrian at sinasabing trabaho lang. Pinipili ni Lorna na paniwalaan iyon. Sa edad nila, natutunan na niyang hindi lahat kailangang halukayin. Ngunit may pakiramdam na parang may desisyong ginagawa sa paligid niya na hindi siya kasama. Sa bawat hakbang ng paghahanda, mas malinaw kung sino ang nakikinabang. Si Celia ay unti-unting bumabalik ang dating posisyon sa lipunan. Tinatanggap muli sa mga mesa kung saan dati may mga bulong. Si Adrian ay mas lalong nagiging sentro ng atensyon, ang lalaking nagdala ng katahimikan. At si Lorna, bagamat masaya sa papel ng magiging asawa, ay unti-unting nagiging bahagi ng isang kwento na hindi niya isinulat. May mga gabing napapaisip siya kung bakit parang mas mabigat ang bawat araw kaysa sa inaasahan. Isang gabi, habang inaayos ni Adrian ang mga papeles sa study, narinig niya ang mga yabag ni Lorna sa likod niya. Hindi ito pumasok, hindi nagtanong. Tumigil lang siya sandali sa pintuan. Parang may gustong sabihin, tapos umalis. Hindi siya sinundan ni Adrian. Alam niyang sa puntong iyon, ang katahimikan ay mas maginhawa kaysa sa katotohanan. Ngunit sa pagpiling iyon, tuluyan nang naging aktibo ang kasinungalingan. At ang kasal na paparating ay hindi na lang simpleng pangako, kundi bahagi ng mas malaking galaw na hindi na kayang pigilan. May tunog ng papel na napunit ng bahagya habang hinila ni Adrian ang sobre mula sa lumang kahon sa aparador. Hindi ito bahagi ng kasalukuyang paghahanda. Wala sa checklist ng kasal, wala sa mga dapat asikasuhin, pero naroon ito, nakaipit sa pagitan ng mga dokumentong matagal nang hindi binubuksan. Umupo siya sa gilid ng kama, binuklat ang liham na kilala na niya ang anyo kahit hindi binabasa. Ang sulat kamay ng ama niya ay may bahagyang pag-uga, parang nagmamadali at nagpipigil sa bawat salita. Walang paumanhin sa unang linya, diretsyong pag-amin kung paano nagsimula ang relasyon at kung paanong, sa huli, siya ang itinulak palayo. Hindi lang sa babae, kundi sa sariling pamilya. Sa gitna ng liham, may mga detalyeng paulit-ulit bumabalik sa isip ni Adrian. Ang mga gabi ng pagtatago, ang pangakong hindi tinupad, ang huling pagtatalo na nagtulak kay Ramon na umalis ng walang malinaw na paalam. Binanggit doon kung paano ginamit ni Celia ang katahimikan bilang sandata. Isang desisyong naghiwa-hiwalay ng mga buhay na hindi na muling nagtagpo. Hindi ito binasa ni Adrian ng dahan-dahan. Parang hinabol niya ang mga linya. Hinahabol ang kumpirmasyon na matagal na niyang alam. Nang isara niya ang liham, hindi niya ito ibinalik sa sobre. Iniwan niya itong bukas, parang hamon sa katahimikan ng kwarto. Sa kabilang bahagi ng bahay, may isang resibo si Mila na matagal nang nakatago sa isang kahon ng mga lumang larawan. Hindi ito sinasadyang makita. Napadulas lang ang takip nang hinahanap niya ang isang lumang album para sa kasal. Ang resibo ay kupas na, pero malinaw pa rin ang petsa at ang halaga. Bayad sa isang bagay na hindi dapat binayaran, isang pag-aayos, isang pagsara ng bibig. Umupo si Mila sa silya, hawak ang papel na parang mabigat kahit manipis. Hindi niya ito ipinakita kay Adrian. Para sa kanya, sapat na ang alam niyang alam ni Celia ang epekto ng ginawa niya at pinili pa ring ituloy. Kinabukasan, nakipagkita si Adrian kay Tomas sa isang tahimik na lugar na malayo sa mga mata. Walang paligoy ang usapan. Hindi lang ito kasal, sabi ni Adrian habang nakatingin sa kape na hindi niya iniinom. Bahagi ito ng hustisya. Tumigil ang kamay ni Tomas sa paghalo. Hustisya para kanino? Tanong niya. Hindi galit, kundi pagod. Umangat ang tingin ni Adrian diretso. Para sa mga taong pinatahimik. Walang sumagot agad. Sa pagitan nila, may katahimikan na mas mabigat kaysa sa ingay ng paligid.
Habang nangyayari ang mga usapang ito, abala si Lorna sa mga maliliit na bagay na inaakala niyang normal. Inaayos niya ang listahan ng bisita, kinukumpirma ang schedule, tinatawagan ng coordinator. Kapag uuwi si Adrian ng late, siya ang magtitimpla ng tsa, magtatanong kung kumain na ba ito. Hindi niya alam na ang bawat kilos na yon ay may ibang timbang sa isip ni Adrian. Ang kabaitan niya, ang pagiging maunawain, ay hindi lang tinatanggap, binibilang. Sa bawat pag-unawa ni Lorna, mas malinaw kay Adrian kung gaano kalaki ang nakataya. Samantala, si Celia ay mas lalong nagiging komportable sa bagong naratibo. Sa mga pagtitipon, ipinagmamalaki niya ang magiging manugang, ang lalaking nag-ayos ng lahat. May mga kwentong binubuo, mga ngiting ipinapasa sa bawat kakilala. Wala siyang ideya sa mga papel na umiikot sa likod ng mga eksena o sa mga salitang muling binubuhay sa katahimikan. Para sa kanya, ang kasal ay pagsasara. Para sa iba, ito ay simula ng paglalantad. May mga sandaling nagkakasabay ang mga mundong ito. Isang hapon, dumaan si Lorna sa study at nasilayan ang bukas na liham sa mesa. Hindi niya binasa. Isang sulyap lang sa pirma ang nakita niya bago siya tumalikod. Hindi niya alam kung bakit kumirot ang dibdib niya. Sa kusina, naririnig niya si Adrian na nakikipag-usap sa telepono. Ang boses ay mababa at seryoso. Pinili niyang huwag makinig. Pinili niyang igalang ang espasyong hindi niya alam kung nararapat bang pasukin. Sa labas, maayos ang lahat. May kasal na paparating. May mga ngiting ipinapakita. May mga pangakong binubuo. Ngunit sa likod nito, may mga dokumentong nakalatag, may mga resibong nagsasalita, at may mga desisyong hindi pa alam ng lahat. Ang tanong na naiwan ay hindi pa binibigkas. Hanggang kailan mananatiling inosente si Lorna sa larong ito? At sino ang unang bibigay kapag ang mga lihim ay hindi na kayang manatiling tahimik? Nagsara ang pinto ng bahay na parang walang bigat. Walang sigawan, walang tanong, walang salitang kailangang ipaglaban. Inilapag ni Adrian ang susi sa maliit na mangkok sa tabi ng pintuan, eksaktong kung saan niya ito laging inilalagay. Si Lorna ay dumiretso sa kusina, nagbukas ng ilaw, at nagsimulang maghanda ng hapunan na parang matagal na nila itong ginagawa. May kakaibang kaayusan sa galaw nila. Hindi masaya, pero hindi rin magulo. Sa ibabaw, mukhang ligtas. Unti-unting nabuo ang mga ritual. Tuwing umaga, inaabot ni Lorna ang plansadong polo ni Adrian bago ito umalis. Inaayos ang kwelyo na parang kusang loob na kilos. Kapag gabi, tinatanong niya kung kumusta ang araw nito. Kung pagod ba? Kung gutom pa? Simple ang mga tanong, hindi mapilit. Sumisagot si Adrian ng maikli, sapat para hindi maputol ang usapan. Para kay Lorna, sapat na yon. Sa katahimikan, nakita niya ang pagbuti, hindi enggrande, pero naroon. Sa harap ng iba, maayos si Adrian bilang asawa. Nakikinig siya kapag kinakausap, humahawak sa likod ni Lorna kapag may kailangang lapitan. Tumatawa sa tamang sandali. Sa mga pagtitipon, may mga nagsasabing bagay sila. Parehong tahimik, parehong mukhang sigurado. Nakikita yun ni Lorna at pinanghahawakan. Iniisip niyang baka ganito talaga ang pag-aasawa sa edad nila. Walang drama, walang labis na emosyon, pero may presensya. Hindi niya hinahanap ang kulang. Mas pinipili niyang pansinin ang naroon. Isang hapon, nagkaroon ng maliit na pagtatalo sa bahay ni Celia. Walang sigawan, pero may mga salitang binitiwan na may tinik. Nang punahin ni Celia ang desisyon ni Adrian sa isang bagay na dapat ay pribado, huminga ng malalim si Lorna bago nagsalita. Si Adrian ang asawa ko, sabi niya, malinaw at diretso. At suportado ko ang desisyon niya. Tahimik ang sumunod na sandali. Napatingin si Adrian kay Lorna, hindi handa sa bigat ng sinabi nito.
Unang beses niyang naramdaman na may pumipili sa kanya ng walang kondisyon. Kinagabihan, umuwi silang dalawa na walang usapan tungkol doon, ngunit may pagbabago sa hangin. Habang nanonood sila ng balita sa sala, umupo si Lorna ng mas malapit kaysa dati. Walang sinabing anuman si Adrian, pero hindi siya umiwas. Sa pagitan ng mga patalastas, naramdaman niya ang bigat ng ulo ni Lorna na unti-unting sumandal sa balikat niya. Natigil ang paghinga niya sandali. Hindi ito bahagi ng plano. Hindi niya ito inasahan. Nanatili siyang hindi gumagalaw, takot na masira ang sandaling hindi niya alam kung paano hawakan. Nakaramdam siya ng kakaibang init, hindi ng tagumpay, kundi ng pagkalito. Sa ilang segundo, wala ang mga dokumento, wala ang mga lihim. May asawa lang siyang nakatulog sa balikat niya. Nagtitiwala ng buo. Nang gumalaw si Lorna sa pagtulog, bahagya siyang umatras, maingat, parang may pinoprotektahan. Bumangon siya at pinatay ang ilaw. Iniwan ang sala na may tanong na hindi niya kayang sagutin. Sa study, binuksan niya ang drawer kung saan nakatago ang mga papel. Maayos ang pagkakaayos, mga resibo, kopya ng liham, mga pangalan na may marka. Hindi niya ito tiningnan ng matagal. Sapat nang alam niyang naroon sila, handa sa tamang oras. Isinara niya ang drawer at sumandal sa upuan. Pinikit ang mata. Sa labas ng kwartong iyon, tahimik ang bahay. Sa loob niya, may dalawang magkasalungat na ritmo. Sa mga sumunod na araw, lalo pang naging maayos ang lahat sa paningin ni Lorna. Mas madalas umuwi ng maaga si Adrian, mas bihira ang mga tawag na tinatago. May mga sandaling nag-uusap sila tungkol sa maliliit na plano. Isang bakasyon, isang pagbabago sa bahay. Hindi malalim, pero sapat para bumuo ng imahe ng pag-usad. Pinanghawakan yon ni Lorna, hindi dahil bulag siya, kundi dahil pinili niyang maniwala. Ngunit sa bawat gabing isinasara ni Adrian ang ilaw sa study, sa bawat paghipo ni Lorna na mas tumatagal, mas malinaw sa kanya ang panganib ng katahimikan. Ang katahimikang ito ay hindi kapayapaan. Ito ay paghinto bago ang bagsak. At habang mas nagiging totoo ang pagsasama nila sa ibabaw, mas nagiging mabigat ang kasinungalingang itinatago niya sa ilalim. Naghihintay ng oras na sisira sa lahat ng mukhang maayos ngayon. Nakatayo si Adrian sa gilid ng entablado habang inaayos ng staff ang mikropono. Ramdam niya ang init ng ilaw kahit hindi pa siya tinatawag. Sa harap nag-uusap ang mga tao, mga kaibigang matagal nang hindi nakita, mga kakilalang muling ngumiti dahil sa kasal na naging balita. Naroon si Celia, maayos ang bihis, kampante ang tindig, parang siya ang may-ari ng eksena. Nang tawagin ang pangalan ni Adrian bilang bahagi ng programa, lumapit si Celia at marahang hinawakan ng braso niya, parang paalala na magkasama sila sa larawang ito. Sa harap ng mikropono, nagsalita si Celia tungkol sa pagkakasundo. Ginamit niya ang kasal bilang patunay na ang mga lumang sugat ay naghihilom kapag may bagong simula. May mga palakpak, may mga tango ng pagsang-ayon. Si Adrian ay nakatayo lang sa tabi, tahimik na nakikinig, pinipiling huwag kontrahin ang naratibo. Nang purihin siya bilang lalaking nagdala ng katahimikan at dignidad, tumango lang siya, bahagyang ngumiti. Alam niyang ang bawat papuring tinatanggap niya ngayon ay magiging mas mabigat na bagsak kapag dumating ang oras. Sa ibaba ng entablado, nakaupo si Lorna, pinagmamasdan ng ina na tila ibang-iba sa mga nakaraang buwan. Mas magaan ang kilos ni Celia, mas bukas ang nangiti. May mga lumalapit na kaibigan na bumabati, parang may nabura sa kanilang alaala. Nakaramdam si Lorna ng kakaibang ginhawa. Kung ganito ang epekto ng kasal nila, baka tama ang pinili niya. Baka unti-unting gumagaan ang lahat. Nang tumingin siya kay Adrian, nakita niya itong maayos, present, walang senyales ng pagtutol. Pinanghawakan niya iyon bilang patunay na maayos na sila. Pagkatapos ng event, nagkaroon ng mga kwentuhan at pagbati.
May mga kamay na kinamayan si Adrian. May mga tanong na sinagot niya ng maikli. Sa bawat salamat na sinasabi niya, ramdam niya ang bigat ng desisyon. Hindi na ito simpleng personal na plano. Publiko na. May mga taong naniwala na. Sa isang sulok, nakita niya si Tomas na nakamasid. Ang noo ay bahagyang nakakunot. Hindi sila nag-usap doon. Pareho nilang alam na may kailangang sabihin sa ibang lugar. Kinagabihan, nagkita sila ni Tomas sa isang tahimik na parking lot, malayo sa ilaw ng event. Sumandal si Tomas sa kotse, hindi nagpaligoy. Lampas na to sa simpleng paghihiganti. Sabi niya, ginagamit mo na ang mga taong hindi mo dapat idamay. Tahimik si Adrian, nakatingin sa madilim na kalsada. Alam ko, sagot niya sa wakas. Pero huli na, para umatras, umiling si Tomas. May oras ka pa. Umangat ang tingin ni Adrian, matigas. Pinili ko na. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Lorna na may ngiting hindi pilit. Tinanggal niya ang coat ni Adrian, tinanong kung pagod. Mukhang naging maganda ang gabi, sabi niya. Tumango si Adrian. Hindi niya sinabi na ang ganda ng gabi ay bahagi ng mas malalim na bitag. Sa halip, umupo siya sa sofa. Hinayaang magsalita si Lorna tungkol sa mga taong nakausap niya, sa mga papuring narinig. Nakikinig siya, tumatango. Pero sa loob niya, alam niyang ang tiwalang iyon ay isang pinto na tuluyan niyang isinara mula sa labas. Nang makatulog si Lorna, bumangon si Adrian at nagtungo sa study. Binuksan niya ang drawer, inilabas ang mga dokumentong matagal nang naroon. Isa-isang tiningnan ang mga pangalan. Ang mga petsa, hindi na ito basta plano. Isa na itong pangakong tinupad niya sa sarili. Isinara niya muli ang drawer, mas mahigpit kaysa dati. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanya na hindi na niya kayang ihinto ang galaw kahit gusto niya. Sa labas ng kwartong yon, tahimik ang bahay. Sa loob, may kasal na ginawang simbolo, may reputasyong muling itinayo, at may emosyon na hindi na niya kayang baliwalain. Sa pagpiling payagan ang kasinungalingang yon sa harap ng lahat, tuluyan niyang ikinulong ang kanilang lahat. Si Lorna, si Celia, at ang sarili niya sa isang landas na walang malinaw na likuan. At habang pinapatay niya ang ilaw, alam niyang ang susunod na mangyayari ay hindi na niya kayang kontrolin. Kahit siya pa ang unang nagtakda ng direksyon, hindi na si Adrian ang unang nakarinig ng balita. Sa isang umaga na puno ng email at tawag, isang forwarded message ang tumama sa kanya nang walang babala. Isang larawan mula sa isang civic gathering, si Celia ang nasa gitna, nakangiti, may hawak na mikropono. Sa caption nakalakip, malinaw ang mensahe. Matagal nang naayos ang lahat. Ang kasal ng anak ko ang patunay. Bumigat ang dibdib niya. Hindi ito bahagi ng script. Hindi ganito ang dapat mangyari. Sa sumunod na mga araw, mas dumalas ang pagbanggit sa kasal nila bilang simbolo ng katotohanan. Sa bawat artikulo, sa bawat kwentong inuulit ni Celia, unti-unting nabubura ang sakit ng nakaraan. Ang mga tanong na matagal niyang inipon ay pinapalitan ng mga ngiti at palakpak ng iba. Si Adrian ay naroon, nakatayo sa gilid ng sariling kwento, pinapanood kung paano kinukuha ng iba ang kontrol. Sa halip na maramdaman ng tagumpay, naramdaman niya ang unang malinaw na pagkatalo. Hindi siya ang may hawak ng naratibo. Sa bahay hindi na niya maitago ang pagbabago. Mas tahimik siya kaysa dati. Mas maikli ang pasensya. Napansin niyo ni Lorna sa mga maliliit na bagay, sa paraan ng pag-iwas niya sa mata, sa mabilis na pag-akyat sa kwarto, sa pagpatay ng ilaw kahit hindi pa tapos ang usapan. Isang gabi, habang naghahaponan sila, sinubukan ni Lorna na magkwento tungkol sa araw niya. Tumango lang si Adrian, hindi tumitingin. May problema ba? Tanong niya. Mahinahon, pero may diin. Wala, sagot ni Adrian. Pero malinaw ang lamat sa boses. Hindi na napigilan ni Lorna ang sarili sa sumunod na mga araw.
Sa gitna ng sala, habang nakatayo si Adrian na tila laging nagmamadali, binitiwan niya ang tanong na matagal nang nasa dibdib niya. Bakit parang wala ka na dito? Hindi siya sumigaw. Mas masakit ang pagiging diretso. Tumigil si Adrian, napapikit sandali. Pagod lang, sagot niya. Marami lang iniisip. Umiling si Lorna. Hindi to pagod lang, umiilag ka. Uminit ang usapan, hindi dahil sa lakas ng boses, kundi sa bigat ng mga salitang binibitawan. Inakusahan ni Lorna si Adrian ng emosyonal na pag-iwas, ng pagiging present sa katawan pero wala sa puso. Sinubukan ni Adrian na ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng praktikalidad, ng responsibilidad, ng edad. Hindi na tayo bata, sabi niya. Hindi lahat kailangang pag-usapan. Ngunit sa bawat dahilan, mas lalo lang naramdaman ni Lorna ang distansya. Asawa mo ako, sagot niya. Hindi ako proyekto na kailangang i-manage. Nauwi ang usapan sa katahimikan. Umalis si Lorna patungong kwarto, iniwan si Adrian sa sala na parang may nabasag na hindi na maibabalik. Umupo siya sa sofa, ang mga kamay ay nakapatong sa tuhod, nanginginig. Sa unang pagkakataon, wala siyang malinaw na hakbang na alam. Ang plano na matagal niyang binuo ay tila nawala ng direksyon at sa gitna nito, may isang bagay na ayaw niyang mawala. Kinagabihan, habang nakahiga si Lorna na nakatalikod sa kanya, doon niya naramdaman ang bigat ng katotohanan. Hindi ito dumating bilang malalim na pagninilay, kundi bilang simpleng takot. Takot na mawala ang katahimikan ng presensya niya, ang tiwala na ibinigay sa kanya ng walang kondisyon. Mahal niya si Lorna. Ang salitang iyon ay hindi niya kailanman binalak sabihin sa sarili sa ganitong konteksto. At sa sandaling iyon, malinaw ang ibig sabihin nito. Talo na ang plano. Hindi niya magawang abutin si Lorna. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil alam niyang wala siyang maibibigay na paliwanag na totoo. Nakatingin siya sa kisame, pinakikinggan ang mahinang paghinga ng asawa. Sa labas, tahimik ang gabi, pero sa loob niya may gumuho. Ang kasal ay naroon pa rin. Legal, buo sa papel, ngunit ang balanse nito ay tuluyang nabasag. Sa mga sumunod na araw, naging mas malinaw ang pagitan nila. Gumagana ang bahay, gumagalaw ang oras, pero may puwang na hindi na napupunan. Si Adrian ay natalo hindi dahil sa isang malaking pagbubunyag, kundi dahil sa unti-unting pagkawala ng kontrol, sa kwento, sa sarili, at sa damdaming hindi niya inaasahang mamahalin. At habang nananatili ang kasal, ang katahimikan ang siyang pumalit sa lahat ng hindi na masabi, nag-iiwan ng sugat na hindi pa handang humilom. Hindi na nagtatagal si Adrian sa paghubad ng sapatos kapag umuuwi. Binubuksan niya ang pinto, isinasara ito ng maingat, at diretso siyang nauupo sa sofa na parang doon lang siya maaaring huminto. Minsan suot pa rin niya ang coat, minsan hawak pa ang bag, pero hindi niya iniintinding alisin ang alinman. Nakatingin lang siya sa dingding, sa orasan na patuloy ang galaw, sa liwanag ng ilaw na hindi niya pinapatay. Walang paliwanag na dala, walang salitang iniiwan sa hangin. Si Lorna ay nasa kusina o sa kwarto, tahimik ding gumagalaw. Hindi na niya tinatanong kung anong oras uuwi si Adrian o kung kumain na ba ito. Hindi na rin niya inaayos ang mga gamit nito gaya ng dati. Hindi na rin niya hinihintay ang tamang sandali para magtanong. Pero hindi rin siya umaalis. Naroon lang siya, present pero may distansya, parang naghihintay ng isang bagay na hindi niya alam kung darating. Ang bahay ay patuloy na gumagana, pero may nawawalang ritmo. Isang umaga, sabay silang naupo sa hapagkainan. Inilapag ni Lorna ang tasa ng kape sa harap ni Adrian. Inilagay ni Adrian ang tinapay sa plato. Walang nagpasalamat, walang nagtanong. Ang tunog ng kutsara sa tasa, ang tanging maririnig, paulit-ulit.
parang orasan na hindi mapigilan. Sa pagitan ng bawat galaw, may puwang na dati pinupuno ng maliliit na usapan. Ngayon, wala. At pareho nilang alam iyon. Sinubukan ni Mila na kausapin si Adrian isang hapon. Nakita niyang nakaupo ito sa sala. Hawak ang cellphone pero hindi ginagamit. "Anak," sabi niya, dahan-dahan, "may nangyayari ba?" Umangat ang tingin ni Adrian at doon siya tumigil. Hindi dahil ayaw niyang magsalita, kundi dahil wala siyang lakas. Nakita yun ni Mila sa mukha niya. Ang pagod na hindi galing sa trabaho. Ang bigat na hindi maibsan ng pahinga. Umatras siya. Hindi na nagtanong pa. Minsan, mas malinaw ang sagot kapag walang sinabi. Sa opisina, nagsimulang mapansin ang pagbabago kay Adrian. May meeting na hindi niya nadaluhan kahit nakalagay sa calendar. May email na hindi niya sinagot kahit urgent. Nang tanungin siya ng isang kasamahan kung okay lang siya, tumango lang siya at bumalik sa screen na walang binabasa. Hindi siya sanay sa ganitong pagkakawatak. Dati, kontrolado niya ang oras, ang galaw, ang mga desisyon. Ngayon, parang may bahagi ng sarili niyang nawawala sa kanya at hindi niya alam kung saan hahanapin. Sa bahay mas naging maingat ang galaw ni Lorna. Hindi siya umiiyak, hindi rin siya nagrereklamo. Pero may mga sandaling humihinto siya sa pinto ng study, nakikinig sa katahimikan sa loob. Hindi na niya binubuksan ang ilaw doon. Para bang may hangganang hindi niya gustong lampasan. Sa gabi, natutulog sila sa iisang kama, pero may espasyong hindi na nila sinasadyang paliitin. Isang gabi, nagising si Adrian ng biglaan. May bangungot na hindi malinaw ang imahe, mga boses, mga mukha, mga salitang hindi niya maintindihan. Umupo siya sa kama, humihingal, pawis ang noo. Sa tabi niya, gumalaw si Lorna. Nagising sa tunog ng paghinga niya. Nakita niya ang likod ni Adrian na nakayuko, ang balikat na bahagyang nanginginig. Automatikong umangat ang kamay niya, handang humawak, handang magtanong. Ngunit pinili niyang ibaba ang kamay. Humiga siyang muli, nakatalikod, pinikit ang mata kahit gising pa ang isip. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil hindi niya alam kung may karapatan pa siyang pumasok sa espasyong yon. Sa katahimikan ng gabi, parehong gising ang isip nila, parehong walang sinasabi. Ang distansya ay hindi na lang pisikal. Ito'y naging kasunduan na walang salita. Sa mga sumunod na araw, ganoon pa rin ang takbo. Uuwi si Adrian. Uupo sa sofa. Tititig sa wala. Kikilos si Lorna sa paligid niya. Tahimik, maingat. Si Mila ay mananatiling nasa kwarto. Naririnig ang mga yabag. Nararamdaman ang bigat. Walang resolusyon. Walang paghilom. Tanging pagkalito at pagkapagod ang nananatili, parang ulap na hindi umaalis. At sa gitna ng lahat ng iyon, malinaw na may nababasag kahit walang ingay. Hindi pa nila alam kung ano ang susunod na hakbang o kung may lakas pa silang gumawa ng isa. Ang tanging sigurado ay hindi na sila bumalik sa dati. At ang katahimikan na pumalit ay mas mabigat kaysa anumang sigawan na maaari sanang nangyari. Hindi sinasadya ni Lorna na pumasok sa study. May hinahanap lang siyang charger at yun ang pinakamalapit na kwarto. Binuksan niya ang ilaw, tumingin sa mesa at doon niya nakita ang isang folder na hindi niya pa napapansin dati. Hindi ito nakatago, pero hindi rin lantad. Nasa gilid lang, maayos ang pagkakalagay. Ang label ay simple, halos kupas na. Pangalan ng ama ni Adrian. Tumigil siya. Hindi niya ito binuksan. Sapat na ang makita ang pangalan para maramdaman ang bigat na hindi niya maipaliwanag. Pinatay niya ang ilaw at lumabas. Bitbit ang tanong na hindi pa niya kayang pangalanan. Kinabukasan, nagkita sila ni Tomas sa isang cafe na malapit sa opisina ni Lorna. Hindi malinaw kung sino ang nag-aya. Parang natural lang na nagtagpo sila. Nagkwentuhan sila tungkol sa trabaho, sa traffic, sa mga bagay na ligtas pag-usapan.
Pagkatapos, dahan-dahang iniliko ni Tomas ang usapan. Parang biglaan yung kasal nyo, sabi niya, kunwari casual. Tumango si Lorna. Ganun talaga minsan, sagot niya. Kapag alam mo na. Ngumiti si Tomas, pero may alinlangan sa mata. At si Adrian, dagdag niya, mukha bang okay siya sa'yo? Walang diretsong sagot si Lorna. Napansin niya lang na mas marami siyang iniisip kaysa sa inaamin niya. Sa isang pagtitipon sa bahay ni Celia, nagkaroon ng tensyon na hindi inaasahan. Nabanggit ni Lorna ang isang simpleng bagay, isang desisyon ni Adrian na hindi agad nagustuhan ng ina. Ngumiti si Celia, pero may laman ang sagot. May utang ang pamilya Valdez, sabi nito, parang biro. Matagal na. Natahimik si Lorna. Utang? Tanong niya. Hindi galit, kundi naguguluhan. Umiling si Celia. Matagal na yon, sagot niya. Sabay iwas ng tingin. Hindi na siya nagdagdag. Ngunit ang salitang yon ay nanatili sa isip ni Lorna. Parang piraso ng puzzle na hindi pa niya alam kung saan ilalagay. Pag-uwi nila, tahimik si Adrian. Hindi siya tinanong ni Lorna tungkol sa naririnig niya. Sa halip, bumalik sa kanya ang mga alaala. Ang paraan ng pag-iwas ni Adrian tuwing nababanggit ang nakaraan. Ang biglang pag-ikli ng sagot kapag usapang pamilya. Ang distansyang hindi niya noon pinansin. Parang may bagong liwanag na tumama sa mga sandaling iyon, binibigyan ng ibang kulay. Hindi pa malinaw ang larawan, pero hindi na rin ito basta malabo. Sa mga sumunod na araw, mas naging mapagmasid si Lorna. Napansin niya kung paano nagbabago ang tono ni Adrian kapag may tawag na hindi niya naririnig. Kung paano niya iniiwasang pumasok sa study kapag naroon siya. Kung paano laging may bahagyang paghinto bago niya banggitin ang pangalan ng ina. Hindi siya nag-aakusa, hindi rin siya nagtanong. Pero sa loob niya, unti-unting nabubuo ang hinala na ang kasal nila ay hindi lang bunga ng pagmamahal o praktikalidad. Isang gabi, bumalik sa isip niya ang folder sa study. Ang label, ang pangalan. Hindi pa rin niya binubuksan at hindi niya alam kung bubuksan pa niya. Bahagi sa kanya ang gustong igalang ang hangganan ni Adrian. Bahagi rin niya ang gustong maintindihan kung bakit parang may pader sa pagitan nila. Sa katahimikan ng kwarto, narinig niya ang paghinga ni Adrian. Pareho pa rin, pero parang mas malayo. Sa audience, malinaw ang mga detalyeng unti-unting nagtatagpo. Ang lihim na folder, ang mga tanong ni Tomas, ang salitang utang, ang mga sandaling malamig si Adrian. Para kay Lorna, ito ay mga hiwa-hiwalay na piraso. Wala pa siyang ebidensya, wala pang kumpirmasyon, ngunit may pakiramdam siyang may kwentong nagsimula bago pa siya dumating. At ngayon, bahagi na siya nito. Hindi pa siya handang harapin si Adrian, hindi pa siya handang magtanong ng diretso. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas malinaw na hindi na sapat ang katahimikan. May katotohanang naghihintay at kahit hindi pa buo, ramdam niyang papalapit na siya rito. Hindi bilang usisera, kundi bilang asawang may karapatang malaman kung saan siya nakatayo. Hindi na naghintay si Lorna ng tamang oras. Pagkabukas ni Adrian ng pinto isang gabi, nadatnan niya itong nakatayo sa gitna ng sala. Hindi galit ang mukha, kundi pagod. Hindi siya umupo, hindi rin siya ngumiti. May itinatago ka ba? Tanong niya, diretso. Parang tanong na matagal nang nakahanda. Napahinto si Adrian, hawak pa ang susi, parang nahuli sa gitna ng paghinga. Hindi ito sigawan, hindi rin eksena, pero mas mabigat kaysa alinman. Umupo si Adrian sa sofa, mabagal, parang iniipon ng lakas. May mga bagay, sabi niya, maingat ang bawat salita, na hindi ko alam kung paano sasabihin. Hindi agad umupo si Lorna, nakatayo lang siya, nakapulupot ang mga kamay sa sarili, naghihintay. Umamin si Adrian na may koneksyon ng kasal nila sa matagal ng sugat ng pamilya niya, sa mga bagay na hindi niya pa naayos. Hindi niya binanggit ang mga detalye, hindi niya rin tinukoy ang buong lawak. Sapat lang para ipakitang may pinanggagalingan
ang lahat ng distansya. Hindi mo sinabi, sagot ni Lorna, tahimik pero matalim. Pinili mong hindi sabihin. Tumango si Adrian. Hindi ko alam kung paano, sabi niya. Hindi ko rin alam kung paano ko aayusin. Walang paghingi ng tawad na sumunod. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil alam niyang kulang ang salita. Sa sandaling iyon, malinaw na hindi pa niya kayang ibigay ang buong katotohanan. At alam din niyon ni Lorna. Hindi umalis si Lorna ng bahay. Kinabukasan, pumasok pa rin siya sa trabaho. Bumalik pa rin sa parehong kwarto. Ngunit may binago siya. Hindi na siya nagtanong kung kumain na si Adrian. Hindi na siya naghintay sa sala. Kapag may sinabi si Adrian, sinasagot niya ito ng maikli. Sapat lang. Tinanggal niya ang emosyonal na access, ang maliliit na pag-aalaga, ang pagbibigay ng espasyo na dati kusa. Hindi ito parusa, ito ay hangganan. Nararamdaman ni Adrian ang pagbabago sa bawat galaw ng bahay. Mas tahimik ang umaga, mas mabilis ang gabi. Hindi na siya tinatanong kung bakit late, pero hindi rin siya inaabangan. Isang hapon, pumasok siya sa study at isinara ang pinto. Hindi para magtago, kundi para mag-ayos. Ilang taon niyang inipon ang mga dokumento, inayos ayon sa plano. Ngayon, isa-isa niya itong nilabas. Inayos muli, hindi na para sa ganti, kundi para sa pag-amin. May mga papel na hindi na niya kailangan, may mga kopyang sobra na. Ang natira ay ang mga kailangang harapin. Dumating si Tomas isang gabi. Hindi nagtanong kung pwede. Nakita niya ang mga papel sa mesa, ang pagod sa mukha ni Adrian. Iba na to, sabi niya. Tumango si Adrian. Hindi ko na kayang ituloy kung ganito, sagot niya. Hindi pa rin malinaw kung ano ang susunod, pero malinaw na may gumagalaw. Hindi na siya nagtatago sa likod ng disiplina o katahimikan. May takot sa bawat galaw, pero may direksyon. Sa kabilang kwarto, naririnig ni Lorna ang mga yabag, ang paglipat ng mga papel, ang pag-ikot ng drawer. Hindi siya lumapit, hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil pinili niyang hintayin ang gawa kaysa salita. Sa isang sandali, lumabas si Adrian at iniwan ng study na bukas ang ilaw. Nakita ni Lorna ang mesa na puno ng dokumento, ang isang folder na bukas. Hindi pa rin niya binasa. Hindi pa yun ang oras. Walang nagsabing, aayusin natin. Walang pangako, walang yakap na nagbabalik ng dati. Ngunit pareho silang kumikilos dahil wala nang ibang opsyon. Si Lorna ay nananatili, hindi bilang biktima, kundi bilang taong may hangganan. Si Adrian ay humaharap sa mga papel na dati sandata. Ngayon ay ebidensya ng katotohanang kailangan niyang sabihin. Sa gitna ng bahay na parehong tahimik at mabigat, may galaw na nagsimula. Hindi sigurado, hindi buo, pero totoo. Hindi ito paghilom, ito ay paglapit sa sugat na matagal nilang iniwasan. At sa bawat hakbang na yon, malinaw na ang susunod na mangyayari ay hindi na maiiwasan. Kahit wala pang lakas ng loob para tawagin ito sa pangalan. Hindi na ito pwedeng ipagpaliban. Nakaupo silang apat sa sala, magkakahiwalay ang pwesto na parang sinadya ng espasyo na ipakita ang pagitan. Si Mila ay nasa gilid, tuwid ang likod, pero nanginginig ang kamay. Si Lorna ay nakaupo sa gitna, tahimik, nakapirmi ang tingin kay Adrian na nakatayo malapit sa mesa. Si Celia ang huling dumating, kampante ang lakad, parang inaasahan niyang isa lang itong karaniwang usapan na muli niyang makokontrol. Hindi nag-umpisa si Adrian sa paliwanag. Binuksan niya ang folder sa mesa at inilapag ang mga dokumento isa-isa. May liham, may resibo, may mga kopya ng lumang papeles na matagal nang hindi nakikita ang liwanag. Hindi ito para saktan ka, sabi niya. Diretso, hindi tumitingin kay Celia. Para lang tumigil na ang pagbaluktot. Ang boses niya ay hindi malakas, pero malinaw. Parang matagal nang hinahawakan ng bawat salita. Tumawa si Celia.
maikli, may halong pagkutya. "Ito na naman tayo," sabi niya. Mga papel na walang konteksto. Inabot niya ang isang dokumento, mabilis na tiningnan, saka ibinalik sa mesa. "Matagal na yan," dagdag niya. "Kung may nasaktan noon, lahat tayo may kasalanan." Ngunit walang sumagot agad. Si Mila ay nakatitig sa mesa. Ang panga ay mahukot. Parang pinipigilan ng sarili na magsalita. Sinubukan ni Celia na ipaliwanag ang sarili. Ang bawat desisyon bilang pangangalaga. Ang bawat katahimikan bilang sakripisyo. Ngunit habang nagsasalita siya, may pagbabago sa mukha ni Lorna. Hindi ito galit. Isa itong unti-unting paglinaw. Nang huminto si Celia, umangat ang boses ni Lorna. Hindi mataas. Hindi nanginginig. "Hindi yan ang nangyari," sabi niya. "Hindi lang yan ang nangyari." Lumingon si Celia sa anak, nagulat sa tono. "Hindi mo alam ang buong kwento," giit nito. "Tama," sagot ni Lorna. "Pero alam ko kung ano ang ginawa ng kasinungalingan." Tumayo siya, humarap sa ina. "Ginamit mo ang katahimikan para burahin ang sakit ng iba. Ginamit mo ang kasal namin para linisin ang sarili mong kwento. Walang sigawan, walang luha. Mas mabigat ang pagiging malinaw." Sa unang pagkakataon, walang nagdepensa kay Celia. Napatingin si Celia kay Mila, umaasang makita roon ang dating katahimikan. Ngunit si Mila ay tumayo rin. Mabagal, parang mabigat ang bawat hakbang. "Alam mo ang ginawa mo," sabi niya, halos pabulong. "At pinili mong ipagpatuloy." Wala nang lakas ang boses niya, pero sapat na iyon. Ang mga salitang iyon ay hindi na mababawi. Sa katahimikan na sumunod, malinaw ang pagbabago ng hangin. Si Celia ay nawalan ng kontrol, hindi sa emosyon, kundi sa naratibo. Wala na siyang masasabi na babait ang tunog, wala nang tatanggap. Ang mga dokumento sa mesa ay nanatiling tahimik na patunay. Hindi naghihiyaw, hindi nananakot. Naroon lang sila. Sapat na. Si Adrian ay hindi nagtagumpay sa paraan na inaasahan niya noon. Walang sigawan, walang pagbagsak ng reputasyon sa harap ng lahat. Ngunit may isang bagay na bumalik sa kanya, ang kontrol sa katotohanan. At kasabay nito, may kapalit. Nang tumingin siya kay Lorna, nakita niya ang pagod sa mata nito, ang bigat ng lahat ng nalaman. Hindi ito tagumpay na pwedeng ipagdiwang. Tumayo si Celia nang walang paalam. Inayos ang bag at naglakad palabas. Walang humabol, walang pumigil. Nang magsara ang pinto, nanatili ang tatlo sa sala. Parang may naiwang alikabok na kailangan munang humupa. Umupo si Adrian. Ang mga kamay ay nakapatong sa tuhod. Nanginginig sa unang pagkakataon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng mga salitang binitawan niya. "Hindi ko ginawa to para maging tama ako," sabi niya sa wakas. Hindi humihingi ng tawad, hindi rin nagtatanggol. "Ginawa ko to para tumigil." Tumango si Lorna, hindi bilang pagsang-ayon, kundi bilang pagtanggap na may nangyari ng hindi na mababawi. Si Mila ay umupo rin. Ang luha ay tahimik na tumulo, hindi sa ginhawa, kundi sa pagod. Nanalo si Adrian sa katotohanan. Ngunit sa katahimikan ng sandaling iyon, malinaw ang presyo. Ang kasal nila ay hindi na babalik sa dati, at ang mga sugat na binuksan ay hindi agad magsasara. Ang tagumpay ay may kasamang pagkawala, at ang pagkawala ay hindi na pwedeng ipagpalit. Nang magsara ang pinto sa likod ni Celia, walang sumunod na yabag, walang boses na tumawag pabalik. Ang tunog ng kandado, ang huling marka ng presensya niya. Isang maikling klik na tila nagputol ng mahabang linya ng ugnayan. Naiwan ang sala na parang huminga ng malalim pagkatapos ng bagyo. Ang mga papel sa mesa ay hindi pa rin ginagalaw. Naroon sila, tahimik, parang saksi na wala nang kailangang patunayan. Sa labas,
dumaan ang isang sasakyan at ang ilaw nito ay sumilip sa bintana. Saglit na nagbigay liwanag bago muling maglaho. Si Mila ang unang umupo. Hindi siya nagmadali. Parang hinanap muna ang tamang sandali para bumigay. Nang bumagsak ang balikat niya, doon na pumatak ang luha. Hindi malakas, hindi maririnig, pero tuloy-tuloy. Walang salitang lumabas sa bibig niya. Sapat na ang pag-iyak na parang pagod na paghinga matapos ang mahabang pagtakbo. Lumapit si Lorna. Hindi para yakapin, kundi para ilapag ang isang baso ng tubig sa tabi niya. Tumango si Mila, isang pasasalamat na walang salita. Bumalik ang katahimikan sa bahay, pero hindi ito katulad ng dati. May timbang ang bawat hakbang sa sahig, may bigat ang bawat pagbukas ng ilaw. Ang orasan sa dingding ay mas rinig. Ang bawat segundo ay may tunog na parang paalala. Sa kusina, nakatayo si Adrian, nakasandal sa counter, hawak ang tasa na hindi niya iniinom. Hindi siya naghahanap ng titig, hindi rin siya nag-umpisa ng usapan. Alam niyang wala pang dapat sabihin. Lumipas ang oras na magkakasama sila sa iisang espasyo na parang magkakahiwalayang mundo. Si Lorna ay pumasok sa kwarto, inayos ang kama, tinupi ang kumot na parang may inaayos sa sarili. Hindi siya lumingon nang pumasok si Adrian sa pintuan. Umupo siya sa gilid ng kama, may distansya na malinaw na sinadya. Walang galit sa mukha ni Lorna, pero may pagod na hindi na tinatakpan. Tumayo si Adrian matapos ang ilang segundo at lumabas muli. Piniling huwag ipilit ang presensya. Kinagabihan, nagluto si Adrian ng hapunan. Tahimik ang galaw niya, maingat. Parang ayaw mag-ingay. Inilapag niya ang plato sa mesa, tumawag ng mahina at naupo sa kabilang dulo. Dumating si Lorna. Kumain, walang tanong, walang puna. Sa bawat subo, ramdam ni Adrian ang pagitan na hindi kayang punuin ng kahit anong salita. Tapos silang dalawa, sabay na tumayo, sabay na naglinis. Isang koordinasyong wala ng lambing, pero may paggalang. Sa sala, naupo si Mila na may kumot sa balikat. Tumingin siya kay Adrian, hindi mapanumbat, kundi pagod. Matagal na, sabi niya sa wakas, mababa ang boses. Matagal na akong naghihintay na may magsabi ng totoo. Tumango si Adrian. Wala siyang idinagdag. Alam niyang ang sandaling iyon ay hindi para sa kanya, kundi para sa sugat na matagal nang binubuksan at muling sinasara. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang buhay na may bagong ritmo. Pumasok si Adrian sa trabaho. Inayos ang mga naiwang gawain. Tinanggap ang mga pagkukulang na kailangang habulin. Sa bahay pinanatili niya ang mga maliit na responsibilidad, pamamalengke, pag-aayos ng ilaw, pagkuha ng gamot ni Mila. Hindi siya humingi ng kapatawaran sa bawat galaw. Tinanggap niya na ang pagsasabi ng totoo ay hindi resibo ng awa. Ito ay simula ng pananatili sa resulta. Si Lorna ay nanatiling tahimik, hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil pinipili niyang timbangin ang bawat sandali. May mga gabing natutulog silang magkatabi, pero may pagitan na hindi sinasadyang panatilihin. May mga umagang nagkakasabay sila sa kusina, nagkakape ng hindi nag-uusap, pero may pagkilala sa presensya ng isa't isa. Ang relasyon ay nariyan pa rin, hindi buo, hindi wasak, may bitak na malinaw at hindi na itinatago. Isang hapon, umupo si Adrian sa sala. Hawak ang mga dokumentong hindi na niya kailangan itago. Inilagay niya ang mga ito sa isang kahon, isinara, at itinabi sa aparador. Hindi bilang pagtatapos, kundi bilang pag-ayos. Tumingin siya sa pintuan ng kwarto kung saan naroon si Lorna at piniling huwag kumatok. May mga sandaling ang paggalang ay ang hindi pagpilit. Sa bahay na muling tahimik, ang katahimikan ay hindi natakas. Ito ay realidad na kailangang dalhin araw-araw. Ang mga relasyon ay nanatili o
Magkakasama pa rin sila sa mesa, sa iisang bubong. Ngunit ang bitak ay bahagi na ng anyo ng tahanan. Hindi na tinatakpan, hindi na rin ipinagkakaila. At sa pagtanggap na yon, unti-unting lumilitaw ang tanong na walang agarang sagot. Pero hindi na rin iniiwasan. Magkasabay pa rin silang umuuwi. Halos pareho ang oras, halos pareho ang hakbang. Minsan si Adrian ang mauuna sa gate, minsan si Lorna, pero palaging may pagitan na hindi na kailangang sukatin. Isinasabit ni Adrian ang susi sa parehong kawit. Inilalapag ang bag sa parehong upuan. Si Lorna ay dumidiretso sa kusina, nagbubukas ng ilaw, nagsasaing o nagtitimpla ng kape kahit gabi. Sa mga kilos na yon, malinaw na nananatili ang bahay, pero ang mundo nila ay hindi na magkatabi. Tinupad ni Adrian ang pangakong binitiwan niya matapos ang lahat. Kapag may tumatawag na may kinalaman sa nakaraan, sinasabi niya kay Lorna kung sino at bakit. Kapag may papel na kailangang itabi o itapon, ipinapakita niya ito bago pa magsara ang drawer. Hindi niya pinipili ang tamang oras para magmukhang mabuti. Sinasabi niya ang totoo, kahit awkward, kahit masakit, kahit walang kapalit na ginhawa. Minsan, tahimik lang si Lorna. Minsan, nagtatanong siya ng isa o dalawang detalye. Walang eksena, walang pagsabog. Pero, may bigat ang bawat katotohanang inilalapag sa mesa. Nanatili si Lorna sa kasal, hindi bilang gantimpala o kapatawaran. Pumapasok siya sa trabaho, umuuwi sa parehong bahay, natutulog sa parehong kama na may pagitan pa rin. Hindi niya ibinalik ang mga ritual na dati niyang ginagawa. Wala nang automatikong pag-aayos ng damit. Wala nang pag-aalala kung kumain na ba si Adrian. Ngunit hindi rin siya umalis. Sa bawat araw na pinipili niyang manatili, malinaw na ito ay desisyon, hindi takot. Ang tiwala ay hindi pa buo, pero ang pagtakbo ay hindi rin ang sagot na pinili niya. Sa mga hapon ng Sabado, nauupo sila minsan sa sala na parehong may hawak na libro o cellphone. Hindi sila nag-uusap, pero hindi rin sila nag-iwas. Si Mila ay paminsan-minsang dumadaan, nagtatanong kung may kailangan, naglalagay ng prutas sa mesa. Ang bahay ay muling natutong huminga sa bagong ayos. Hindi masaya, hindi malungkot, kundi totoo. May mga kaibigan na nagtatanong kung okay lang sila. Ngumiti si Lorna, sumasagot ng maayos lang. Si Adrian ay tumatango, hindi nagdadagdag. Isang gabi, habang mahinang umuulan, nawala ng kuryente ang buong lugar. Walang ilaw, walang ingay ng appliances. Kumuha si Adrian ng kandila, sinindihan ito at inilapag sa gitna ng mesa. Ang liwanag ay sapat lang para makita ang mukha ng isa't isa. Umupo sila sa magkabilang dulo. Tahimik, pinakikinggan ang ulan sa bubong. Hindi ito romantiko. Ito ay simple at mabigat sa paraang hindi na kailangang palamutian. May sasabihin ako, sabi ni Adrian. Hindi nagmamadali. Hindi siya tumingin agad kay Lorna. Kung dumating ang araw na hindi mo na ako mahal, tatanggapin ko. Umangat ang tingin niya, diretso, walang depensa. Hindi kita pipilitin. Hindi ko na kayang humingi ng higit sa kaya mong ibigay. Walang luha sa boses niya, walang pakiusap. Isa lang itong paglalatag ng hangganan na dati niyang hindi alam kung paano igalang. Hindi agad sumagot si Lorna. Pinagmasdan niya ang apoy ng kandila, ang anino sa pader, ang anyo ni Adrian na mas payat kaysa dati. Parang sinusukat niya ang espasyong naiwan. Kung may lugar pa bang pagtayuan ng tiwala, kung may hangin pa bang papasok. Sa katahimikan, naroon ang lahat ng pwedeng sagot, pero wala pa ni isa ang pinili. Huminga siya ng malalim, saka muling tumingin sa apoy. Nanatili ang gabi sa pagitan nila, walang resolusyon na malinaw. Hindi yun kabiguan. Isa itong pag-amin na may mga bagay na hindi minamadali, hindi rin dinidiktahan. Nang bumalik ang kuryente, pinatay ni Adrian ang kandila. Bumalik ang ilaw, bumalik ang karaniwang tunog ng bahay. Ngunit may naiwan sa dilim
na hindi na mababawi, ang sandaling walang maskara, walang plano. Sa mga susunod na buwan, magkasabay pa rin silang umuuwi. May mga araw na mas magaan, may mga gabing mas mabigat. Ang kasal ay hindi na kwento ng ganti o paglilinis ng nakaraan. Isa na itong araw-araw na pagpili, minsan tahimik, minsan mahirap. At sa dulo, hindi sila iniwan ng isang sagot na malinaw, kundi ng isang tanong na patuloy na humihinga sa pagitan nila. Kapag ang ganti ay naging totoo, may karapatan pa bang humingi ng pag-ibig? At dito nagtatapos ang ating kwento. Pero hindi dito nagtatapos ang mga kwentong may kurot sa puso. Kung nakarelate ka, nasaktan o natauhan, i-like mo na ito, i-share sa mga kaibigan, at mag-comment ng inyong opinyon. Gusto naming marinig ang saloobin mo. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng pagmamahalan, pighati at pag-asa. Dito lang sa Minsan sa Isang Pag-ibig, Pinoy Love Stories.